Morning. It's early morning. Let us, there is always hope in bagong pag-asa. Sa bagong umaga, lagi may bagong pag-asa. Tandaan niyo po yan. Ito po si Toto Tirador. Ang ating tiradorin ay tatlong kandidato na nag-apply sa pagka-ombudsman na papalit kay Ombudsman Samuel Martires na dating Supreme Court Justice, na dating Sandigan Bayan Justice. So ngayon, meron pong 17 na nag-apply. Ang 17 ay ating silipin at ngayon magre-recommenda ako, gusto ko ipaalam sa tao na nakikinig sa akin, mga subscribers ko, na kung sino ang hindi dapat piliin ng Judicial and Bar Council para papalit kay Samuel Martires. So, ang ating pag-usapan nito ay malapit na po kasi ang nag-umpisa na-interview na so far, sino bang na-interview? Si Judge Felix Reyes, si Boying Rimulya na-interview na. Yan, alamin natin. So, ang na-interview na so far, noong August 28, ay si Attorney Michael Aguinaldo na kaalis lang sa Commission on Audit bilang chairman. At siya na ngayon ang bagong chair ng Philippine Competition Committee. Tapos si Romeo Benitez, Undersecretary ng DILG. Tapos si Johnny Caroche Vestido, abogado, simpleng abogado. Tapos si Bautista Corpin Jr., Court of Appeals Justice. Si Stephen Cruz, retired Court of Appeals Justice. Yan yung no August 28. Noong August 29, ang interview si Geraldine Faith Econg na presiding justice o hepe ng Sandigan Bayan. Si Beda Epres, siya po ay si Commission on Human Rights Commissioner. Si Samuel Gerlan, Supreme Court Justice na kasalukuyan. Si Kim Jacinto Henares, na dating BIR Commissioner sa panahon ni Noynoy Aquino. Noong September 1, ay in-interview si Annalisa Logan. Isa ito na malapit kay Lisa Aranita Marcos. Huwag na yan, no? Mario Lopez, retired Supreme Court Justice. Melvin Matibag, tao ito ni Duterte. PDP Laban Secretary General. Michael Frederick Musngi, Sandigan Bayan Justice. So, sa mga ito, sino ba dapat, mahirap sagutin kung sino ang dapat piliin. Ang pinakamaganda na lang po dito ay kung sino ang dapat hindi piliin. Mas madali mag-analyze kung sino hindi dapat piliin. So, una, 3 po o 4 ang aking inuminomong kahi sa Judicial and Bar Council, hoping that this recommendation will reach the Judicial and Bar Council. Nevertheless, I will endeavor to write my position paper to the Judicial and Bar Council and stating my objections to certain personalities. Sa ngayon, 4 ang in-object ko pero 3 lang nalagay ko dito. Una, ang objection ko, bago ko mag-objection, ang una, number 1 objection ay si Boying Rimulya na kasalukuyang Justice Secretary. Tama na lang siya dyan na lang siya sa Justice Secretary. Sobrang lakas ito kay Bongbong na ang lakas niya sa tingin ko ay kung siya ay piliin, isa sa pipiliin na i-recommenda kay BBM, ay sigurado siya pipiliin ni BBM. Next, ang gusto ko na hindi ma-point dyan ay si Geraldine Faith Econg. Sino ba si Geraldine Faith Econg? Siya po ang hepe ng Sandigan Bayan ngayon. Ngayon, ano meron sa kanya? Bakit ayaw ko? Siya po kasi ang nag-absulto kay Bong Revilla na kung saan matapos niya i-absulto, mali naman ang desisyon niya, ay inutusan niya si Bong Revilla at saka mga kasama niyang akusado na si Janet Napoles at saka
si Attorney Richard Cambe na ibalik yung 124,500,000 pesos. Hanggang ngayon, hindi pa po binalik. Pero maling-mali yung decision ni Geraldine Faith Icong. Yun po ay nakasandal sa suspetsa na kumita siya ng pera dyan. Yang mayroon ako nakausap na niluto ito dyan sa may Hisons. Hisons nga coffee shop dyan sa may Maria Orosa Street sa harap ng Court of Appeals. Diyan po niluto itong pag-absulto kay Bong Revilla. At diyan din niluto yung pag-absulto kay Jinggoy Estrada sa plunder. So, kay Enrile diyan din niluto. Tapos, ang problema itong mga justices na to, sa totoo lang, maraming justices dyan na kala mo malinis. Pero, involved din siya sa mga horse trading. Nagbebentahan ng mga judgment, ng decision. Lalo na sa Supreme Court, meron pa rin ako nalaman dyan na involved din dyan. No? Pero hindi na natin pag-usapan dyan. Pag-usapan na lang natin ay si Geraldine Faith Icong. Si Geraldine Faith Icong, ang sabi sa akin ng source ko, ay nung buhay pa si Attorney Budigon, kasi namatay siya na COVID. So nakarma siya. Kasi siyang abogado ni Bong Revilla, abogado di areglo pala daw siya Siya nag-areglo ng lahat. Ang depensa nila kay Bong Revilla na kaso ay peke, hindi pirma ni Bong Revilla yung endorsement letter. Ang endorsement letter kasi ang papel nun is kailangan susulat yung commission, ang secretary, ang senator o di kay congressman, papunta sa mga implementing agencies ng proyekto ng mga senador at saka congressmen. Isa dyan si Dennis Cunanan sa Technological Livelihood Research Center, TLRC. Saka marami pang iba, may NABCOR kung ano-ano. Ngayon, yung budget ng senador noong araw sa PDAF ay hindi niya magagamit as i-implementa mo kung hindi magrekomenda si senator. So, ibig sabihin, meron tayong sitwasyon na ang pagpapatupad kung paano gagastusin ang PDAF ay dapat wala ng papel dyan ang senator tsaka mga congressmen. Dapat papel na yan ng DSWD kung sa DSWD nakaparada pera mo. DPWH kung sa DPWH. O Department of Justice kung sa Department of Justice. Depende kung saan mo nakaparada ang pondo mo. So ngayon, ang ginawa naman kay Bong Revilla, lahat ng sulat sa loob ng 6 na taon, actually hindi lang 124 million ang involved, kundi mas malaki pa. Akalain mo, Cesar Walo, every release ng PDAF ni Bong Revilla, sumusulat siya ng tinatawag na endorsement letter at may advice to transfer the funds in my account to the corporation of Janet Napoles. Ilipat doon ang pera. And let Janet Napoles effectuate or implement my projects. Ganun po yun. So, nangyari. 6 na taon, may get. Ibig sabihin po, ang depensa kasi ni Bong Revilla, hindi daw niya perma yung lahat ng yan. Perma daw yun nung staff niya na si Attorney Richard Cambe. So, ngayon, maniwala ba kayo? Yan ang tanong. Kanino pirma ba yun? Ang decision dyan ni Geraldine Faith Icong, kaya ayaw ko sa kanya, ay nagdesisyon siya, sinunod niya yung findings ko noon ng abogado na handwriting expert sa NBI na hindi daw pirma ni Bongbong Marcos yun. So because of that is the biggest reason kung bakit inabsulto ni Geraldine Faith Icong si Bong Revilla. Ang katwiran naman dyan ng dating ombudswoman,
Conchita Carpio Morales. Sapat na yung ebidensya para i-convict si Bong Revilla. Pero hindi kinonvict. Hindi kinonvict ni Geraldine Faith Econg. And that alone, marami pa siyang kasalanan sa Pilipinas. Hindi na siya pwedeng iupo bilang ombudsman. Maraming makakalusot na mga magnanakaw. Hindi na nga nakakalusot nga ngayon sa flood control project. Kala mo magaling si Kala mo magaling si Samuel Martires, wala naman palang binatbat eh. Sana kung aktibo ang ombudsman, sa totoong kwento lang, hindi lang po auditor ang mag-check ng trabaho. Pati ang Office of the Ombudsman ay ginawa po yan para magkaroon ng tinatawag na oversight function. Huwag sila mapahalata, mag-act sila as agents. So, dapat ang ombudsman ang mayroong confidential fund para mag-hire sila ng lahat ng maraming confidential agents nila at magmamanman sa lahat ng mga flood control projects o lahat ng projects. Dapat sana ganun ang gagawin ng ombudsman. Ang problema ng ombudsman natin kulang-kulang. Hindi pa rin Sabi ni Lito Encinares, tumahimik daw ako, kupal daw ako. Well, it's your opinion, and I'll just forgive you that because it is your opinion, although it is not good. Anak, Andrea Togas. So, iyan ang aking issue diyan kay Sandigan Bayan Presiding Justice, Geraldine Faith Econg. Geraldine Faith Econg, let me ask you, sana kung na-interview ka na ba? Na-interview na ba siya? Kailan ba siya interviewin? Aha. Mm-hmm. So, noong August 29, na-interview siya, sayang. Sana, So, anyway, kanina in-interview si Jesus Crispin Numulia, si Felix Reyes, si Jason Rodenas, si Benjamin Torgano, at last na interview na pala kanina. Apat-apat. So anyway, tuloy ko lang yung problema ko kay Geraldine Faith Econg. Ang ginawa niya, dahil sa may testimonya ang handwriting expert ng NBI, nagsabi, hindi daw pirma ni Bong yan. Because of that, inabsulto niya. Ang tanong, may katwiran ba siya? Ang sagot ko dyan, wala siya sa katwiran para sabihin niya na tama siya. Bakit po? Negative pregnant naman yung yung sabihin mo na dahil sa ang konfirmado na hindi pirma ni Bong Revilla yun. Yung nakasulat doon sa mga endorsement letters ay hindi siya ang nag-utos na ilipat ang pundo ng PDAF niya mula sa kamay na nagtatago. Ang kamay nun doon sa TLRC, ang tawag sa kanila implementing agencies. Ililipat ngayon sa mga korporasyon ni Janet Napoles. Tingnan mo ang proseso at ikumpara ninyo sa flood control. Ikikwento ko naman sa inyo mamaya ang flood control. So, ganun ang proseso. Ikaw, kasi matalino, napansin ko ito, matalino si Squeezy. I-analyze mo, Squeezy, kung tama ba yung judgment. Ang tanong natin dito, tama ba ang judgment ni Geraldine Faith Econg? Kay Bong Revilla, inakwit niya. Pero pinabalik niya ang pera na 124,500,000. So, ganito. Ang depensa ni Bong Revilla, hindi siyang pumirma para utusan ang implementing agencies na ilipat sa korporasyon ni Janet Napoles ang mga pera para gastusin.
Yan. Ang ginawa naman ni Janet Napoles, pag matanggap niya yan, 50% ibigay sa funder. Yung funder, yung senador o di kaya yung congressman na may-ari ng PDAP. Kalahati, 50% ibigay kagad. Ganon po ginawa kay Enrile, kay Bong Revilla, kay Jingo Estrada, at marami pang iba. Kasama si Unasan niya, kasama si Joel Villanueva yan. Nagtataka lang ako bakit hindi na tapos yung kaso niya dyan. Marami pang iba. Dito nila in-apply yung tinatawag na doctrine of operative fact. Pero wag mo muna tayo dyan. Hindi ko na muna ililecture yan. Ang ililecture ko na mo, okay mga bar examinees, manood kayo, makinig kayo. Sa September 7 po ang unang exam ninyo. This is about political law also. So ngayon, kung gano'n ang proseso at ibinigay ng implementing agency kay Janet Napoles, at ang ginawa ni Janet Napoles, kunwari ginastos, may project papuntahan. So para mapatupad, si Janet Napoles ngayon ang gagawa ng diskarte na maghanap ng resibo para ibigay sa Commission on Audit at matapos na ang problema. Ang ginawa niya, kunwari dinistribute niya sa mga recipients. Ang ginagawa naman ni Janet Napoles, nag-imbento lang ng pangalan ng recipients. Minsan nga, kumuha siya sa pangalan na nakapasa sa nursing board. Minsan, pumasa sa bar exam, doon siya kumuha ng mga pangalan na tumanggap kuno ng proyekto ni Bong Revilla. Ganon din ang ginagawa niya sa kay Enrile na pundo. Ganon din ang ginawa ni Janet Napoles sa pundo ni Jingo Estrada. At sa iba pa. So, pag matanggap na ngayon ni Janet Napoles sa pera, ibigay niya 50% kagad kay Bong Revilla. Ang tanong ko, Squeezy, ganito. Alam ko, matalino ka. Ang gamitin natin dito po yung katalinuhan ni Haring Solomon. Kasi ito pong sitwasyon na wala kang ipakitang dokumento. Tandaan niyo po si Haring Solomon, nagdesisyon po kung sino ang totoong nanay. Wala siyang hinawakan na, wala siyang kopya ng birth certificate. Hindi niya alam. Pagpapaanak, hindi niya nakita. May binasihan lamang siya na isang tinatawag na an old habit of men. O di kaya, the experience of mankind will teach you what really happened, even if you did not see. When the incident happened, you will know that if only the question is this, was it Bong Revilla? The question is, was it Bong Revilla who caused the order to transfer the fund of PDAF from the implementing agencies to any of the 9 corporations of Janet Napoles? Yan ang tanong. Tapos ito yung facts, Squeezy. Ang facts na as found, facts also that were ruled upon as facts, no less than by Justice Geraldine Faith Econg and her minions. Ganito. Mahigit 6 na taon na ganun-ganun. Hindi pala pirma ni, sabihin na natin ang handwriting expert nagsasabi na hindi pirma ni Bong Revilla yun. So, ibig sabihin, hindi Revilla, okay, granting, hindi pirma ni Bong Revilla yun. But, Squeezy, my question to you is this. If it happened for 6 years, na lagi na lang sa isang taon, ilang beses sumulat si Bong Revilla sa implementing agencies na ilipat kay Janet Napoles ang pera. And we are talking here by the numbers of 40 billion, 20 million, or whatever. We're talking about here big monies. So, i-absolto mo si Bong Revilla, Geraldine Faith Econg. It happened in more than 6 years na laging ganon, na sabihin natin si Attorney Richard Camby ang pumirma, kinopya ang pirma ni Bong Revilla. Tapos naibigay. Now,
when the ruling came, Geraldine Faith Eco declared that there was no sufficient evidence to convict Bong Revilla. And he cited that signature as not his signature. Oh, kayo ngayon kayo manghusga. Ibibigay ko sa inyo paghusga. Kung tama ba ang judgment ni Geraldine Faith Eco. Pero bahala na kayo kung ano maghusga, ibibigay ko na ngayon ang aking judgment call. Sa punto na yan, that is sufficient already for me to convict Bong Revilla. Bakit? Sabihin na natin hindi niya pirma yun. But then, that fact is what I could consider as a statement that is negative pregnant. O, dito na ngayon kayo, pinag-usapan natin batas ng ebidensya. What is negative pregnant? A negative pregnant is a statement where the person being accused is denying the accusation. But the manner by which he denies is that he did not discount the possibility of occurring. Of the facts that are material to say that the Bong Revilla is indeed guilty. Okay, ni-rule ni Justice Geraldine Faith Eco na, because of that, hindi si Bong Revilla yun. There is no proof that it was Bong Revilla who indeed signed the endorsement letter for 6 years. For Diyos, por Santo. Kung ikaw, squeezy si Bong Revilla, makakalusot ba sa iyo yan? Tanong ko lang yan lang, makakalusot ba sa iyo yan? We're talking here of 40 millions. At saka alam mo na ikaw na senador, alam mo na mayroon kang pidapan. Why will you just let it happen without you knowing it? Didn't you have also that obligation to monitor where your PDAP or PDAPs going through? My golly. Ang problema dyan, ang pagka-negative pregnant dyan, dininay ni Bong Revilla. Hindi ko perma yan. Pero, squeezy, ang dininay niya ay hindi ko perma yan. Ulitin ko lang, hindi ko perma yan. Pero hindi niya dininay na pwede pala inutusan niya si Attorney Richard Camby, sige, ipirman mo, pero ako pa rin yan. May tinatawag kasi na authority, delegated authority. Sa ginawa naman ni Enrile, sa kay Enrile, nakalusot po si Enrile, ang rason niya is, dinelegate niya kay Gigi Reyes, ang taga-pirma. True enough. Kahit isang pirma na endorsement letter, wala si Enrile. But then, si Lucy Reyes naman, o di kasi Gigi Reyes, ang ginawa naman niya ay sabi niya, may tao siya na binigyan ng authority to sign for Enrile. Nagturuan na ngayon. And because of the absence also of signature of Enrile in the documents, Enrile and Gigi Reyes were acquitted. Tingnan nyo ang ating justice. Will you allow Geraldine Faith Eco to be an ombudsman with that? Nakita natin mas importanteng posisyon ng ombudsman kaysa maging justice ka sa Supreme Court. Dito ngayon. Kasi without the ombudsman doing incidents like this in flood control will always happen. Grabe. Tama ka, squeezy. I should call her Justice Geraldine Faith Eco. Grabing babae yan. Babae ka pa naman. You know, without being unfair to my fellow male,
Nung nagpa-practice ako bilang abogado, tuwang-tuwa ako pag nakita ko ang judge babae. Bakit po? Kasi karamihan po na judge na lalaki ay mga korap. Sa karanasan ko yun Ang babae, bihira ka makakitang korap na babae. Pero I can cite several women judges na tumatanggap. Isa na yan si Geraldine Fictecong. Kasi may nagsabi sa akin na kinausap siya ni Attorney Budigon na abogado ni Bong Revilla. Pinalabas nila yung argumento na ganitong theory nila because it has been proven by the testimony of the NBI expert that the signatures were not the signatures of Bong Revilla. Then, the prosecution failed in their duty to submit more evidence in order to create proof beyond reasonable doubt that Bong Revilla is guilty. May doubt pa ba yan? Sa akin, wala nang doubt na kay Bong Revilla yun. Because the truth of life is this. This is humankind's experience that no person who knows that he has in his disposal millions, hundreds, 200 million pesos to just let it go without him knowing what would happen. Therefore, yung defense ni Bong Revilla is negative pregnant. Negative because he denied that he did not do such crime of giving the money to Napoles by means of proving that the signatures have been proved by the NBI expert to be the signature of another person and not his signature, and that other person just signed in his name. Kasi bakit negative pregnant? Yan ang negative. Yan ang denial, negative. Bakit tinawag may dugtong pang pregnant pag nakarinig ka negative pregnant? Pregnant because it is still possible that other ways of committing the crime may have happened. Ano ba yung other ways? Pwede po mangyari na binulungan lamang ni Bong Revilla si Richard Camby, ipirma mo ako. Still the same effect. Kay Bong Revilla na utos yun. Next, either Bong Revilla was the one who signed that actually. Squeezy, di ba? Pwede mong ipirma, pwede mong ipekiin ang sarili mong pirma. Ikaw mismo pipirma. That was not disproved. At that stage ng palitan ng ebidensya, napatunayan na po na yung mga perma na yun, hindi pa natin pinag-usapan ng perma na yun kung peke man hindi, ay ang naging dahilan ay salarin para mailipat ang pundo sa korporasyon ni Janet Napoles. So kung ganon, kung yun pala salarin ang perma na yun, napunta kay Janet Napoles, nagkaroon na po ng tinatawag na presumption. Guilty na si Bong Revilla doon nung pagkatapos ng pagpresenta ng ombudsman. Ibig sabihin, guilty na si Bong Revilla doon kung wala siyang idepensang ipapakita. Ngayon, nung dumating ng turn ni Bong Revilla pagdepensa, itong pinresenta yung depensa, the NBI expert who said that it was not the signature of Bong Revilla. Sabi ko nga, I may not contest it. Kung ako ang naging abogado na nag-prosecute against Bong Revilla, okay, I'll admit. I can admit that it was not your signature. But that does not mean that you did not commit the crime. Because other ways of committing the crime, in order for that implementing agency to transfer the funds to Janet Napoles, you might have just told Attorney Richard Camby to sign and then forward that to the implementing agencies, and then ikaw naman, Bong Revilla, you called by phone. Oy, may padala dyan sulat. Hindi ko pirma yun. Pirma yun ng aking abogado. Bali, chief of staff ko. Pero, hindi ko pirma yun. Pero, i-release mo na.
Ibig sabihin, nagdi-devise actually, it is not impossible to happen that Bong Revilla, like any other criminals, the general attitude of the criminals are to devise a way to make it hard for the agents of the law to discover their crimes. So, gumamit siya. Expert siya eh. Pero abogado na pinapirma niya, tapos tumawag siya. O di kaya, hindi niya na kailangan tumawag. Basta hindi na siya wala nang tawagan. Maniniwala naman yung yung implementing agency na kanyang pirma yun. And then, it happened so many times in 6 years. In 1 year alone, how many signatures? Kasi, ang 200 million niya na PDAP kada taon ay binilang yun kung tag 40-40 divided by yun. Kung 40, then you have 5 transactions. Kundi 5 na pirma din sa loob ng isang taon. Kung palitan mo pa 10 na signatures. So in that signatures, so many signatures in 1 year. And then multiply that in 6 years. You meaning to say, you just let it without checking whether your money went to the real purpose where it should go. Hindi mo ginawa, Bong eh. Yan palang tapos na eh. Ay, pero ang problema, inabsulto mo. At dagdag pa niyan, may pinresinta pa po, squeezy, may pinresinta pa ang AMLAC ng records of the banks in the names of Bong Revilla or Bong Revilla and his wife Lani Revilla or in the name of Bong Revilla and his children or any of his children or the bank accounts of his children at ang lumabas po sa data. Lumabas na kada may yung deklarasyon ni Binhorloy na nagbigay sila ng pera kay Attorney Cambe ay a day, on the same day or the next day or on the third day, second day, fourth day, ay may deposito kagad na pumapasok in any of these accounts. Tapos gusto na palabasin. Marami siyang kinita kasi sa pelikula. No. Bakit kung kinita sa pelikula, bakit ngayon lang i-deposito? So, ikaw, makumbinsi ka na, Violet Brown, na very unfair. Sige, yan pa lang ang ikwento ko kay Geraldine Pitoking Ikong. At Geraldine Fake Ikong. At saka susulat talaga ko. And then, let's go to Felix Reyes muna. Si Judge Felix Reyes ay retired judge ng Branch 274 ng 272 ng Regional Trial Court ng Marikina. Alam ko yan kasi may kaso akong murder na hinawakan na sa harap niya. Ang isang ayaw ko sa kanya sa experience ko, personal experience ko kay Justice Reyes, ay hindi rin po siya, corrupt din po siya na judge. Pasensya ka na judge. Bakit po? Ang akin pong client na pamilya, ang anak niya, 2 anak niya, ay pinatay. Sadyang binaril. Hindi ko nabanggitin muna yung facts of the case. But then, ang problema ko, binigyan ng pera yung mga piskal sa Marikina City. At binaba yung kaso from murder to homicide. So makapagpensa na ngayon. Ito naman, si Judge Reyes, ilang beses ako nag-motion dyan na it should be murder. Inaksyonan niya, dapat kung tama siya, kung fair siya sa facts, dapat inutusan niya ang Office of the Prosecutor to restudy the case and allow the lawyer of the complainant, pinatay ng ang aking kliyente. Murder yun, tapos gawin lang ninyo homicide. Yan po, ang personal experience ko kay Judge Reyes. Another thing that I can cite, which I do believe is true, yung nagsabi si Dondon Patidungan, na isa sa whistleblower laban kay Atungang, na isa siya sa 6 na security guard na kinasuhan ng Department of Justice ng kaso na serious illegal detention sa pagkawala ng sabungero doon sa Manila Arena. At naabsuelto sila.
Ay di absoluto. Napayagan sila na magpiyansa. Pinababa, kunwari mahina ebidensya. Alam mo, sinong tinuro ni Dondon Patidungan na nag-negotiate? Walang iba kundi si Judge Felix Reyes. Siya nag-negotiate sa judge ng Manila. Kaya, pinroklama, dineklara ng judge sa Manila na hindi malakas ang ebidensya. At pinayagan niya magpiyansa. At ang nagpiyansa na bayad, 3 million yun. Si Atong ang nagbayad ng piyansa. So, inapila ngayon ng Department of Justice doon sa Court of Appeals. At binaliktad naman ng Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, malakas ebidensya kaya dapat walang piyansa. Aristuhin uli. Hindi naman na-aristo kasi nagfile kagad ng motion for reconsideration ang mga abogado ni Atong Ang na tumatayo bilang abogado ni Dondon Patidungan at saka yung 5 pang gwardiya. So, binasura ulit ng Court of Appeals ang motion for reconsideration ng Department of Justice na nagtatanong motion for reconsideration ng abogado ni Atong Ang na tumatayo bilang abogado nila Dondon Patidungan ay nag-motion for reconsideration at binasura ulit ng Court of Appeals insisting that the evidence of guilt is very strong so that there is no right for the accused to be given that right to post bail in order for them to get temporary freedom. Anong nangyari kasunod? Umakit sa Supreme Court, nag-file ng petition, yung abogado na kinuha ni Atong Ang para tumayo na abogado nila ni Dondon Patidungan. The good thing is, bumaliktad si Dondon Patidungan dahil papatayin siya ni Atong Ang. Kasi bumaliktad, ito na ngayon pagbaliktad. Nagsalita na ngayon si Dondon Patidungan. Tinuro na si Judge Felix Reyes ang nagbigay ng pera sa judge na nagdesisyon na hindi na wala na mababa parang ebidensya para sabihin natin na guilty sila sa kasong serious illegal detention, which is actually in plain layman term is only kidnapping. But kidnapping that where the act of taking hostage has gone more than 3 days. So yan po nangyari. So ngayon ibig sabihin, walang kwenta din yun si Judge Felix Reyes. Sino pang isa? Let us now go to Remulla. Bakit ayaw ko kay Remulla? Number 1, Remulla has no credibility in order for the people to trust him that he would do his job of prosecuting and catching all the corrupt people in the government. Noon ko konti lang corrupt, ngayon sobrang dami na. Marami ka ng contractors, maraming ka ng kaway, bilyonaryo ang mga kaway mo. Itong pagkadami ng flood control project, mula pa sa panahon, sabi ni Diskaya, panahon pa ni Duterte siya nagsimula. Ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, magaling sa umikot-ikot, nakakuha siya ng kontrata. At in fairness naman kay Duterte, ang kanilang flood control project ay nasa 50 billion sa umpisang taon, 2017. Kasi kay Noynoy pa itong 2016. Tapos 2018, nagtumaas ng konti, 70 plus. 2019, tumaas ng konti, ganun din halos. 2020, tumaas ng konti. 2021, at saka 2022 ay 128 billion ang flood control program ni Duterte. Nang pumalit si Bongbong Marcos, ang 128 naging 450 billion. Hindi pa kasama yung tinatago na kabaon sa General Appropriations Act. In other words, kung flood control pag-usapan, mas corrupt ang administrasyon ni Bongbong Marcos kumpara kay Duterte. Kay Duterte, ang akusasyon sa kanya in 3 periods, in 3 years, ay binigyan si Pulong Duterte ng 51 billion na unprogrammed funds para sa flood control project niya. Ito dong last week, pinalabas ang lahat ng mga naging project ni Pulong Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa na sira or hindi pa naanod ng baha. At mind you, very, very
very beautiful ang kanyang flood control project doon sa Davao River. Both sides of Davao River, merong semento na sa Pampang, hindi nasira ng baha. Tapos, sa gilid ng Pampang, magkabilang gilid, merong walkways, tinatawag ng esplanade. Yung esplanade na yan, brick na pula ang sahig. So, magiging pasyalan, joggingan, at saka may mga plantita sa gilid. Ngayon, kung bumahaman sa Davao, kasi iyan ang Davao River na yan, iyan ang main river ng Davao City. Galing sa Bukidnon yan. Bundok yung Bukidnon. Bababa sa Davao City, lalabas. That's more than 200 kilometers ang haba. Ang lalim yan, kung sa Diversion Road ka dadaan, ay 150 meters deep yung ilog na yan. So, ganun kalaki ang inuka ng tubig. Ibig sabihin, ganun karami ang tubig na dumadaan dyan sa tuwing tagulan. At kung tagulan, lalakas, umaapaw sa ilog. Natural umapaw. Pero ba't din, yung pagkaapaw, mabilis naman nag-subside. At pag-subside niya, andun pa rin ang flood control project niya sa ilog, hindi pa rin nasira. That makes the difference between the flood control project of Pulong Duterte and the flood control project of BBM in almost all provinces na binibenta pa, na hindi nangyari, na guni-guni lang. Yun ay physical evidence. So with that, paano ngayon natin sasabihin kay Remulla? Hindi siya pwede hindi niya kayang i-prosecute yung mga magnanakaw sa flood control ngayon at kung siya hindi niya rin kaya yan. Bakit? Marami siya kasi ang problema sa isang tao kapag maraming kaibigan, hindi ka na pwede mag-prosecute kasi kaibigan mo na eh. At madali kang lapitan. Madali ka pa rin hanapin ng mga akusado. At kung lalapitan ka, bibigyan ka ng pera. Si Chis, hindi naman nag-apply si Chis eh. Si si Boying Remulla lang. Number 2 na issue ko kay Remulla, nung nahuli yung anak niya ng delivery ng PDEA, na ang PDEA napanggap na silang delivery boy, na may isang parsela na galing sa Amerika. Pagbukas pala marijuana, hashish. Tapos, ang bilis na tapos. Siguro at a matter of 1 month, nakalaya na kayo ng anak niya. Absuelto. Whatever happens, ang problema kay Boying Remulla, sana kahit na nag-leave of absence siya, pero the best thing that he could have done during that time was to resign from his position. Kasi unang-una, anak niya mismo ang magpo-prosecute, ang maglilitis, ang mag-uusig ay yung mga Department of Justice na mga piskal. Tapos ikaw, hepe ng Department of Justice. Tapos yung Department of Justice, ililitisin ngayon, uusigin ngayon ng anak mo. Is it a conflict of interest situation? But why did you let it happen? Because you did not let it happen, we can now say that Boying Remulla has no integrity insofar as fairness, the demand of fairness is concerned. So because of those three, mahaba-haba ng diskusyon ko, yan po ang mga immediate rason ko na sasabihin sa inyo. Marami pa kong rason sa tatlong yan. At sa sunod, ibibigay ko sa inyo sa sunod kong vlog na may isa kong ayaw na magiging ombudsman. Ito po yung partner sa law firm ni Lisa Araneta Marcos na si Annalisa Logan. Kasama niya sa law firm niya sa Most Marcos Ochoa Serapitan Law Firm. Si Attorney Ochoa dyan, na Secretary General, Executive Secretary ni Noynoy Aquino, yan ang partner ni Lisa. Kaya, never trust that animal. At kamag-anak naman ni Lisa si Rojas. Araneta ka eh. Nanay niya, Judy Araneta. Kamag-anak naman ni Lisa Araneta. So, yan po ang aking masasabi. Therefore, I conclude that I must write my strong opposition to the Judicial and Bar Council
And I will state the reasons that I just stated as my basis in opposing the three candidates that I mentioned. Gusto ko lang idagdag kay Geraldine Peticong. Nung siya na naging presiding justice, lahat ng kaso ng PCGG laban kay Marcos dismissed na. Yan lamang po masabi ko. So, let us now shout out. So, Cesar Rualo, only in the Philippines, yung mga corrupt na judges. O, Andrea Togas, good morning, Dad. Lito Encinares, kupal ka, balimbing ka pala, tumahimik ka ng kalbo. Anong sinabi kong balimbing? Wala po ako, hindi po ako balimbing. I'm true to the facts. Ang problema sa iyo, Lito Encinares. Ang gusto mo lang lagi, tirahin si Duterte kahit wala na kayo sa rason. Naggagawa ng kwento. Alam nyo na ng batas, pabor kay Duterte, hindi nyo kakampihan. Kung may capability ka po na depensahan mong kaaway mo, that is the sukatan. That is the test of really of fairness. Kung talagang fair ka Lito Encinares. I don't release but you can call me kung kupal ko sabi kupal. Ikaw kupal din kasi hindi mo naintindihan ang lahat ng nangyari. Nagpadala ka sa mga sinungaling na vlogger. Huwag kang mga sinungaling na driver na vlogger, kung ano sabi puro marites. Hindi nga sinasabi ang totoong batas. Okay? Violet Brown. Good evening po, Dr. Kausing. Wala na po kayang ibalik ni Bong Revilla yung pera. Makang wala na. So, Ricky Pagoyo, magandang umaga, Idol, Doc, Attorney, Dr. Kausing. Nanonood mula sa Quezon City. So, Tommy Padla, alam mo kung pumanig ka sa kasamaan, isipin mo sana na may Diyos na magpaparusa sa iyo. Ang buhay sa mundo ay pansamantala. Kaya huwag magpabayad upang magsalita. Yan ang sinabi ng isang tao. Rest assured, wala po akong pinabayad. Hindi po ako nagbebenta ng aking sarili. Kaya andito pa ako ngayon. Yung mga DDA, anti-DDAs, ang feeling nila niyan, kapag pinaboran ko si Duterte sa batas na isyu, ay nagbalimbing na daw ako. Let me tell you the truth. Inalok po ako ng mga grupo ni Romualdez na mag-vlog para kay Romualdez. Hindi ko tinanggap. Ganun lang po, simple. Squeezy, Vitaliano Aguirre. Dapat si Vitaliano, hindi sa totoo na si Vitaliano kasi may papel din sa war on drugs yan. Dapat na-prosecute din siya. So, Ferdinand Sanoan, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto, Tarador Katotohanan. So, Squeezy, Toto, grade ko A+. Yes, I'll give you a grade of A+. Matalino ka na, halata ko na Squeezy, Piatos pala si Napoles. Hindi lang sobra. Si Piatos, hindi pa ano lang yun, hindi para patunayan kung talagang nanakaw o hindi. Bagay si Marcolita. Dapat gusto ko si Marcolita maging ombudsman. Kaya lang, ang problema, iwanan niya pag ang senador niya. Mas efektibo siya sa Blue Ribbon Committee. Kaya natutuwa ako kaya Blue Ribbon Committee, at least siya dyan nagkocontrol. Dapat matapang at may sapat na kaalaman at karunungan upang mapagpasya niya ang nararapat para sa taong nagkasala. So, Lisa Tanaka, ginagampanan ang tungkulin, kalooban ng Panginoon maparusahan ang mga nagkasala at maituwid sila. Conrado Alipio, Mayap-Abak, Squeezy, dapat hindi na lumabas ng kulungan si Bong Revilla at Jinggoy. Squeezy, tama ka, Toto. This circumstantial evidence. Violet, guilty po si Bong. Squeezy, kung ako judge, firing squad yang si Bong at Balot. Sama na rin si Judge Gloria. Si Gloria. Squeezy, in really guilty din yun. Oscar Montano, magkano kaya? Violet Brown, very unfair. Baka tinanong ng pera o bala. Squeezy, jury trial talaga kailangan. Talagang jury trial po. Talagang yun ang pinaglalaban ko. Squeezy, I just want to tell you that I have already decided to organize the association called Bahay at Jury. Yan naman po ang aking hinahabol dyan. Pastor Rudy Rabi, good morning. Tapos si Cesar Rugar, FBI, Paul Blooded Ilonggo, sa Pulumulok. Maayong agad, Doc Toto, Tirador.
nga wala ga pakilala si Saldico, si Abante, kontraktor, gagali yung mga sariling engineer, gali. Oh, yun, sariling engineer rin sila. Pastor Rodi Rabi, squeezy, ipatolpo na lang. Sino ipatolpo? Si Tolpo rin. Sino pang isa? Sino nominee mo sa ombudsman? Wala, mas madali magtira kung sinong hindi nominee. Kasi yung iba, yung hindi ko tinira, maayos naman, bahala na mamili ang Judicial and Bar Council to let them perform their duty. Mamaya magsabi ako kung anong constitutional issues dito na regalo ko na tip sa mga kukuha ng bar exam sa September 7. Kaya lumabas na yung flood control, corruption na yan dahil protektahan niya wala. Protektahan niya si Sara, huwag ma-impeach. Hindi po, mali, baka mali. Lumabas po yung flood control po, balato yan sa mga congressmen na pumirma po laban kay Sara sa impeachment. Yan po ang totoo. Being liwag at time na siguro para i-activate ang Sparrow Unit at Kangaroo Court. Hindi ba si Paduano, Sparrow Unit yan dati? Hindi pa ako affiliated sa kanila, just saying. Tapos, being liwag at Squeezy, si Cheese. Sino ba si Cheese? Squeezy, Vitaliano Aguirre, gusto mo, ombudsman? Hindi ako magtiwala dyan. Number 1 sa barik sa amin si Vitaliano Aguirre, pero ang karakter niya hindi ko nabahira na yun nung naging siya. Nung naging Secretary of Justice siya ni Duterte. Hindi man lang siya nag-file ng kahit isang kaso sa mga pulis na pumatay. Violet Brown. Mag-like and share naman po kayo, guys. So tulungan niyo po ko, like and share kayo. Lalo na yung mga team replays. Huwag niyo po skip ang ads para naman matulungan niyo ako. Renelito Villajuan, good morning. Dinner watching from Cabanatuan City. Rodi Rabi, babala sa mga kurakot. O nga, tulungan niyo ako kasi hindi na ako pwede mag-akto sa korte kasi wala na akong lisensya. Kaya ito na lang aking pagkukunan ng pangkabuhayan. Okay? So, at least yung kabalik, ikwento ko ngayon kanina nagkwento ako kung anong negative pregnant. Ngayon, ikikwento ko naman para sa kukuha ng mga bariksa. May tanong ako, ibunubo ko. Mag-focus po kayo na si Ami Lazaro ang justice na examiner. So, siya mamimili kung anong exam gusto niya. At kadalasan sa mga exam sa questions sa ipapasa, itatanong sa bar exams po, ay yung mga tanong na sa gray area. So, question. Is it allowed for Bong Revilla to dictate by means of writing the implementing agency to turn over the funds allotted for his name, called PDAF, to any of the corporations of Janet Apoles? Yan. Reason. Yan, constitutional law yan. Kasi unang question, constitutional law. Ang sagot dyan, you have to go back to the basics. Ano po yung basic? Ang basics po, ganito. There are 3 kinds of powers. The first kind of power, is the power to make laws. The second kind of power is the power to implement the laws. The third kind of power is the power to interpret whether there are issues with regard to the laws. So ngayon, because the power of the senator is that of legislative, which is the power to make law, he is not allowed to implement the law on how to spend the money. Therefore, it is not constitutional or unconstitutional for Bong Revilla to allow him to determine as to what kind of projects should be spent for by the fund coming from his name. Yan. Constitutional question yan. That is the principle of the 3 powers allocated in each of the 3 great departments. And tatanungin ko naman, what are the justifications why the Constitution allots separate powers
unto the three departments and gives powers also to constitutional commissions such as Commission on Human Rights, Commission on Election, Commission on Audit, and Civil Service Commission. What are the reasons? Ang reason po niyan, tandaan niyo palagi, those are intended, made by the law for the fulfillment of the intention to keep that system of checks and balances. The Senate and the House may check each other. They are independent of each other. And then the Senate and the House may check on the President or other officials, and then him and other officials in the judiciary who are the Supreme Court Justice and Chief Justices, and the Constitutional Commissions, Commissioner and Chairman, and the Ombudsman. Those are the systems of check and balances embedded into the system by the Constitution. Yan po ang tanong, ang sagot kung bakit. Tatlo hinihiwa-hiwalay para magka-check-check sila. Pero nangyari, naging magkaibigan, nagmamano si Speaker kay Presidente, nawala na check and balances. Everything becomes a conspiracy. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at yan lang mga tip ko na ibibigay sa mga bar exam questions. Siguro may another tip pa ko. 54 minutes. Hindi na. Sa sunod na lang ang ibang tip ko. Kasi September 7 ang exam eh. Ang tip ko na lang ay you answer it in 3 sentences. Pag magsabi ka na if the question calls for the answer of yes or no, if you say yes, do not just say answer yes. Kailangan say what you mean by yes. Yes, he must be given that right. Ganoon. Kundi, no, he must not be allowed to run. Ganoon mga dapat kompletong statement. So, sino pang iba? Tommy Padla, nabasa ko na, no? Si Renelita Villajuan, si Violet Brown, at si Rodi Rabi Pastor, at saka si Cesar Hugar, ang Divorcio Brothers gustong pumapil sa plan. Okay, hindi na lang ha. Magandang umaga po sa lahat.